Sawa na ba kayo sa magandang status ng media nyo? At gusto nyo na lagyan ng algae? Ayan, so say no more, no? Tuturo ko sa inyo kung paano magka-algae yung inyong media, no? Or sa kabaligtaran, no? Turo natin ngayon kung paano natin mapanatili na maganda yung status ng media natin. At ano ba yung mga sanhi? O bakit, no, nagde-degrade, no, yung media natin, at kailan natin kailangan na gumawa ng paraan, no, para yung media natin ma-improve, mabago, no? Kailangan na ba natin ito tapon agad? Sayang naman, no? Baka may chance pa na pwedeng i-rehabilitate or mapaganda muli, no? Hindi tayo gagastos na napakalaki uli at effort para palitan yung media na ito. So tara, samahan nyo ako. So, unang-una, no, kung gusto nyo magkaroon ng algae yung inyong mga halaman, yung media nyo pala, mag-spray kayo lagi, no? Nung, sabihin natin, ano ba yung pinakamagandang pangpatubo ng algae dyan? Maxi, no? Sorry ha. So, pero gumagamit ako nun. Kaya maganda. Meron pa nga yata ako dyan, eh. So, ayan. Maxi, no, nakakapag-algae yan, lalo na kung ma-over yung pag-spray nyo at hindi nyo maayos yung paglalagay ng Maxi. Maxi itself is the best fertilizer for carnivorous plant para mapalaki nyo ng mas mabilis at mapaganda. Pero kung mali yung paggamit nyo, ito yung maganda rin kasi ang Maxi para, no, mag-thrive yung mga fungus at mga algae. So, kapag ka nag-maxi kayo, asahan nyo na, hindi man ngayon, pero sa takdang panahon, ay mag-a-algae yan ng sandamakmak. So, hindi magandang ihalo yan sa mga main source nyo ng tubig. Let's say, for example, meron kayong malaking istaka ng tubig, tapos lagyan nyo ng maxi doon. Take wrong move yun. Kasi, based on my experience, first hand ko naranasan yun. Nung nilagyan, sabi ko, hindi ko lagyan ng konting maxi itong IBC tank ko dito. Nilagyan ko nga, naka-series yung IBC tank ko. Yari, di ba? Pinagsisihan ko yun dahil pero mo uubusin mo yung 3,000 liters ng water bago mo matanggal yung maxi dun sa sistema. No, so ang maxi kasi mataas sa minerals siya, nitrogen at kung ano-ano pa. So mangyayari na ma-absorb nga nung plants nyo, diba? Yung maxi, good yun, pero yung residue nun pupunta sa media. Sa media nyo may mga baby na mga algae dyan, naghihintay lang ng vitamina. Kasi biruin nyo, poor nutrients, kumbaga lacking yung yung media mo ng nutrients, tapos talagyan mo ng nutrients. So ano mangyayari? Yung mga nagdo-dormant doon ng mga algae, mga damo, no, biglang lakihan yan dahil wow, vitamins. Yung tatangkad na kami, no? So naglalakihan yung mga yan. So mapansin nyo, bilis lumaki ng mga damo at mga algae. So ang kailangan yung gawin kapag kayo nagamit na Maxi, uy, kumubo na yung bigay ni Killer in the Bag na mga seeds. Ayun. Anyway, kapag sa Maxi, no, saan na tayo? Ayun, kapag nag-maxi tayo at mali yung pag-apply natin, paano ba yung tama muna na pag-apply ng maxi? Tayo napunta dito sa maxi na to. So, tamang pag-apply niyan ay doon mo lang ilagay doon sa mga halaman. No, let's say dito sa picture, sa Helianthera, sa picture lang niya at dito sa mga picture, no, yan, no. So, i-spray nyo lang siya sa picture, wag doon sa media. Pero ang hirap, 'di ba? Kapag ka nag-spray kayo, maglalagyan at malalagyan ka rin talaga. Kaya, di ba, yun. Ayun yung effect nun. So, sa inyo na, no? Para sa akin, sulit naman, no? Yung pag-spray ng Maxi. Although mag-a-algae yung media nyo, sulit rin naman. Pero, pwede naman kayo magpalaki ng halaman, no? Na hindi nagma-Maxi, no? Lalo na dun sa mga collector lang, no? Pwede nyo gawin, dun lang sa mga picture nyo ilagay yung tinunaw na Maxi. Although magkakaroon pa rin ng konti yun, yung media, kasi nga nagdi-drain naman yung tubig dun sa picture. Pero, no less, no, yung chance na
kumbaga magkumpulan yung algae dyan sa inyong media. So ano pa, no? Move on na tayo sa Maxi. Meron pa ba tayo nakalimutan? Ayun. Now, kung gusto niyo rin pala hindi magbuhay yung mga algae doon sa media, no, kailangan yung bigyan ng time na matuyo yung halaman. Huwag yung puro dilig ng dilig ng dilig ng dilig ng dilig. Kasi pag puro kayo dilig, walang chance na mag-drain, matuyo yung halaman. Kaya pansin nyo, ang isa sa mga pinaka the best na media na makikita nyo sa market, yung tinatawag nilang premium Japanese mix. So eto po yun, medyo mahal na media. Ay talagang well draining po talaga sila. No, ayan. So siguro hindi nyo makikitaan ng ano to. Hindi nyo makikitaan ng algae kasi nga etong media na to well draining. Kaya mahalaga na nadi-drain yung mga media nyo. No? So paano nyo ma-drain yung media na mabilis kung kayong tatanungin? So, ilagay sila sa well draining planter, correct? Kaya nga 'di ba, pag kayong mga halaman mo VIP sa well draining sila ng mga ng mga planter. 'Di ba? So anong tawag sa planter na 'to? Hydroponics na planter. So ito rin, no? Ito rin yung mga mamahalin din na planter. Ayan, tingnan, ang gaganda ng drainage nila. At hindi lahat ng surface sa ilalim ay nakatama doon sa surface sa pagpapatungan mo. Kaya maganda yung drainage nila. So ayun, dapat nadi-drain yung media. Nagkakaroon ng time matuyo. Kapag hindi yan nagkakaroon ng time na matuyo, ang madalas nangyayari ito. Kailan ba nagkakaroon ng matagal na pagkatuyo? Kapag nasa lugar sila na hindi masyadong naarawan or nahanginan. Tulad na lang halimbawa na ito. Boom! Bagong media pero nag-algae agad. Yan, tumubo rin yung mga damo na sandamakmak. So bakit? Dahil nilagay ko siya sa malilim na lugar. Ito naman, decision ko rin naman to na ilagay siya sa malilim na lugar kasi nga itong halaman na to ay talagang kailangan i-acclimate. Galing kasi siya sa ibang bansa. At ngayon ay nag-acclimate pa lang siya. Kumbaga, kailangan niyang masanay sa init ng Pilipinas o ng aking growing area. So, kaya nilagay ko siya sa lilim. Kagandahan lang, ayun, may na mga nag-germinate ng pailan-ilan. Pero hindi pa natin sigurado yan kung tutuloy. Kaya kapit lang. So yun, okay, pagka nasa lugar na medyo less yung air circulation, madali silang mag-algae. So yun, wait lang ha, pakainin natin ang fish. Hindi ko na pakain kanina. Yan. So ano pa ang pwedeng maging dahilan kapag ang tubig mo ay madumi o yung hindi mas palaging napapalitan, yung madaling mag-algae, no? Kaya mahalaga, kung mapapansin nyo, usong-uso yung salita dati na flushing. Ngayon, di mo kung naririnig nyo pa yan sa mga group. Ng flushing po, regular yung ginagawa, no, ng mga matatagal na nag-aalaga ng carnivorous plant. Every week, nagpa-flushing sila. Ano ba yung flushing? So yung pagpa-flush ng mga minerals doon sa tree o kaya doon sa planter. Flushing means yun, paglilinis ng tray. In one point, i-overwater mo yung halaman na continuously nagdi-drain para ma-flush or bumaba ang minerals na media, no? Let's say for example, didiligan mo yun ng matagal-tagal or idulubog mo sa tubig, no, para bumaba yung ano. So paano mo naman malalaman kung bumaba na talaga yung minerals nung media? So i-measure mo yung tubig na pagbabaran mo. Tapos yung magde-drain sa ilalim na tubig, yun, i-measure mo lang. Kung bumababa na yun, bumababa. Hindi man ganun ka-accurate, pero bababa talaga yung ano yan, yung reading
Saan na kaya yung bago kong TDS? Ito luma na, hindi na gumagana. Ayun, gumana pala. 40. Ito, 42. So ito naman ay sa tubig ng ng mga alaga kong isda. So ayan. So ayun din ang ginagamit ko, no, yung pinandilig ko diyan. Pinanlagay ko diyan, ipinandidilig ko rin. So ang tubig pala na ginagamit ko na pandilig ngayon ay nasa 42 na, no. Ewan ko lang, no, kapag direkta dun sa gripo, kasi yan hindi naman nalalagyan ng mga fish food at dumi ng isda. So malamang mas mababa yan. So ayun, mahalaga yung flashing rin para, no, hindi mag-algae, no, at maging low minerals yung iyong media. So ano pa ang paraan para hindi mag-algae yung plants ninyo? So kita nyo to, puro algae na to, di ba? Ayan. Maniwala kayo sa hindi, mas marami pang algae yan. Etong katabi niya dati. Pero bakit hindi nyo na masyadong makita yung algae ngayon? No? So dahil nilagay ko siya sa mainit na lugar. Sa mainit na lugar, ayaw ng algae dyan. Kaya kusa silang mamamatay. Sa mainit na lugar, mas mabilis matutuyo yung media. So ayaw rin ng algae yun. Mamamatay yung algae. So may mga natural na paraan para mapatay mo yung algae at mabuhay mo yung halaman mo. So kailangan nga lang mas maasikaso ka, no? Didiligan mo to ng much often at, no, patitibayin mo siya, kumbaga i-acclimate mo siya sa lugar na mas mainit. So yun, no? Kung kayo naman ay gusto niyo i-replant at wala kayong media, no, na maipamalit, no, let's say wala kayong budget o kaya sa tingin niyo okay pa naman tong media, no? Ano pwede nyo gawin sa medium na meron kayo? Kung ang tanim nyo naman dyan ay hindi seeds, no? Kasi pag seeds, mahirap i-replant alisin Pero kung mga plants naman or plantlets, pwede nyo alisin yung plants, no? Hindi ko sasabing madali ito, pero at least masisave nyo yung media. Wala talaga kayong paraan, pwede nyo i-wash ulit yung media na yon, no? The best nga ipakuluan nyo at saka nyo i-wash hanggat luminaw yung tubig. Tapos saka nyo i-flush naman ng tubig na low minerals para naman bumaba yung minerals. In that way, magiging fresh na fresh uli yung medium nyo. Yun nga lang, kailangan nyo magdagdag uli ng bagong media. Saan nyo gagamitin yung bagong media na pandadagdag nyo? Sa ibabaw, no? Para maganda talaga. So, ganun ang ginagawa ko minsan kapag sobrang daming halaman na i-replant pero yung medium nyo ay hindi sapat. Pwede nyo i-recycle yung medium na to. At magandang practice yan. Makatulong ka sa environment. Bababa pa yung cost ng pag-aalaga mo ng mga plant. At masaya rin naman yung mga halaman doon, no? Kasi yung lumang media ay magandang quality rin yan. Kasi nga, medyo mga siya. Medyo pino na siya. So ayun, ano pa ba yung pwede natin gawin para hindi mag-algae yung media natin? Yun, damihan natin yung perlite. Dami na ito, puro perlite yata ito. Actually, ang media na to ay galing to sa Helianthera. Nagreplant ako, sabi ko sayang yung medium. Ginagamit ko na lang dito sa halaman natin na non-carnivorous plant naman to. Nabuhay naman siya. So ayan. Pero siguro mas kailangan na natin kulitan yung dyan kasi baka hindi nababagay sa halaman na yan. Anyway, no, so kapag maraming perlite yung media, ito naman galing sa isang kaibigan natin. So, kaya maganda yung media niya. Tignan nyo. Hindi pa ako nagdidilig ngayon, kaya pansinin nyo yung mga wow na wow, diba? Yung mga niya, dew. Baliktad dito sa mga sundew. Kapag sa ibang halaman, di ba, parang dewy siya pagka diniligan mo. Dito naman, huwag mo didiligan yung ibabaw para maging dewy siya. Pwede mong gawin, i-water tray siya. No, pwede mo rin namang i-tap water, kaya nga lang, yan, mawawash yung dew niya. Yung sticky trap niya. Para sa mga plants. Kukula yung yung capensis. So, yun. Tingnan nyo, itong capensis na nasa lilim.
green. Yung capensis na nasa ano ay reddish. Ganda rin talaga, no? Pag maganda yung liwanag na na-receive. Imagine kung grow light yung ilalagay natin dito. So soon, no, mag-grow light tayo. Pero dito lang sa area na to. So ngayon, wala pa. Susunod na. So ayan, ano pa yung pwede natin gawin para maiwasan natin ang algae na yan? So, well draining soil, check, no? So ano pa ba? Ano pa bang pwede natin? Ayun, yung ano, nabanggit ko na to kanina, pero bigyan ko ng diin ha, yung tamang kumbaga cycle ng pagdidilig, no? So ang tamang cycle ng pagdidilig dito sa amin ay once a day, no? Pagka ganitong panahon, no, na medyo hindi ganun kainit. Kapag sobrang lamig naman, kahit na every other day, no, yung pagdidilig namin, no? Kapag ka naman sobrang init, no, umaabot kami ng 2 to 3 times a day na pagdidilig. Bakit? Napakainit. Madaling mag-dry yung media. Kapag nag-dry yung media, patay ang halaman mo, hindi mo na ma-recover yan, no? Hindi tulad ng mga non-carnivorous plant, kahit na nagda-dry, buhay pa rin. Tingnan nyo to, sobrang gaan na ito, buhay pa rin itong mga to, halaman na to. So didiligan ko rin yan kasi gusto ko tong ano natin, aratilis bonsai natin. So yung mga carnivores na dito na nilipat ko na, pero kailangan pa rin yung moisture, maka-receive ng moisture. So yan na natin ang konti. Ayan. So ayun, no, ang mga ano kailangan talaga tama yung pagdidilig mo, no? So hanapin niyo yung ano, yung kumbaga nararapat akma doon sa growing area nyo, no, kung paano kayo magdilig na mapanatili nyo yung tamang moisture. Ano ba yung tamang moisture? So pinaka the best talaga yung moist lang. Iba yung ano, wet sa moist, diba? Ang moist yung pag ginawakan mo may konting halumigmig, no? Ang ano naman, ang wet, kapag piniga mo may nalabas na tubig. So yung iba ang ginagawa yung paglulubog ng finger doon sa ano, sa media, no? Kapag naramdaman nila na ayun, na basang-basa ayun, kumbaga hindi pa nila didiligan yon. Pagka nilubog naman nila at halos wala silang nakapang halumigmig, ayun naman yung time na kailangan na nilang magdilig. Ito okay pati kasi nasa labas. Try natin dun sa isa kanina. So ito, pag nilubog mo yung kamay mo dyan, ayan, no? Wala ka ng ano, moisture na mahahawakan, kundi yung konting lamig na lang. Sabihin may moisture pa konti yun, pero kailangan ng diligan. So kailangan mo talaga na ma-achieve yung tamang moisture ng plants. So isa rin sa nakatulong sa akin, hindi ako nag-water tray ngayon, no? Siguro kung nag-water tray ako, mas malaki yung problema ko sa algae. Kasi gusto ng algae yung matubig nga na media. So ano pa ang pwede nating gawin, no, para ano? So pwede ba yung paggamit na lang nung yung mga fungicides, no, para matanggal yung algae na yan? Siguro pwede rin, pero may masama kasing epekto yung fungicide sa mga halaman natin. Tumitigas yung kanilang mga rhizome or crown, na minsan ang tagal ng growth nila, no? So nadadamage rin yung rhizome pagka nasobrahan. Pero kung alam nyo yung tamang paggamit ng mga fungicides na yun, so gamitin nyo, no? Pero ako kasi hindi talaga ako nagamit yan. Actually, kapag nakabili ako ng halaman na luto sa fungicide yung media, nireplant ko agad talaga. At kitang-kita ko talaga na yun, no, hindi nga nagka-algae, no, meron naman siyang mga damage sa rhizome. Minsan talaga hindi mo na ma-save. Nakakita na ba kayo ng rhizome na tunaw?
Pero sa ibang parte ay hindi naman tunaw pero sobrang titigas naman na parang kalyo na. So ayun yung minsan nagiging epekto pagka nasobrahan ka sa fungicides. Na ang hirap sorry po. Ayan. Ayan, wala akong tubig dito. Ayan, sorry. Kalimutan ko magdala ng tubig. Natuyuan na yata ang lalamunang kadadaldal. So, ang hirap pong buhayin nung damage na rhizome or plant, no, root system kapag sobrang tigas na. Yung tipong wala ng energy na mag-repair yung halaman. So, kasi ang hintay mo dun matunaw na lang. So, kaya ang ginagawa ko dun ay imbis na mag-fungicide ka, palit ka na lang ng media. Imbis na mag-fungicide, imbis na isave mo pa yung media na puno ng fungicides, magpalit ka na ng media. Kahit nasa mga halaman na sobrang bibilis lumaki kapag nasobrahan niya sa fungicides, tunaw yan, no? May matitira pero karamihan matutunaw. Karanasan ko na rin yung dati sa mga tissue culture plant na may mga in-apply na mga fungicides yung media nila. So, ang dami natutunaw talaga. May mabubuhay ka, kaya lang kukunti na. Kung 8 yung dapat mabuhay, 1 na lang mabubuhay, marami na yung 3. So palit ka media talaga doon. Ang hirap na i-recycle ng media na puno ng fungicides, tapo na talaga yan. So ang maganda na lang doon mai-save mo pa, no? Pero ayun, hindi ako siguro ayun yung isa naging reason kung bakit ako hindi na gumamit ng fungicides. Kasi nakita ko dun sa mga nagbebenta sa akin dati na puro fungicides yung ginagamit. Ayun, nakita ko yung mga bad effect dun sa plants. Yung iba pa nga yung mga 3-in-1 pero hindi ko nasabihin kung anong mga chemicals yun. Pero sikat rin yun dun sa natin, sa group natin. Siguro ang pinaka sa lahat na recommend ko na sabihin natin chemical na ginagamit sa kasi ako hindi talaga ako magamit ng mga chemical, hindi ko sila inirekomenda. Pero kung meron man, maxi na lang. No, maxi kasi talaga makapagpalaki yan, kaya nga lang magkokos ng fungus. Pero hindi naman matutunaw yung halaman mo na kapag alam mo mag-control ng algae. Kaya nga pinag-aaralan natin ngayon to. So ayun, no? So ibos na lang kayo sa mga ganong klase. Pero kung alam nyo paggamit, go, no? Pero kung baguhan lang kayo at hindi nyo alam mag-manage nun, wag nyo na munang subukan. Mas madaling mag-alaga ng natural at less maintenance kapag natural yung gagamitin nyo, no? Maniwala ba kayo, may mga media ako dito na 5 taon na ginagamit ko pa. Ayun ay dahil hindi ako gumagamit ng chemical. So kapag may chemical, ang hirap nang i-recycle ng mga yun, no? So ayun. Hindi na kayo magkakasakit, hindi magkasakit yung halaman nyo, no? Less gastos pa. So ayun, no? So tingin ko ayun lang yung mga pwede ko punang i-share sa inyo. At meron pa akong gustong maibang ibahagi sa inyo, pero sa ngayon yun muna. Siguro sunod na topic natin kung paano natin ma-preserve yung mga foliage ng mga plants natin. Yung tipong umaabot ng ilang buwan yung picture niya, or minsan nga taon pa no, halimbawa sa Helianthera, Nepenthes. So paano nyo yan na ma-preserve yung mga picture niya, na makaranas na ba kayo na lahat ng picture, lahat ng leaf niya may picture, ganun. So paano natin magawa yun? Lalo na sa ping, di ba? Sa ping mas maraming foliage, mas maganda. Kasi every foliage or every leaf ng pingikula ay nagkakahulugan nun ay plantlets or mas maraming halaman. Ito, tignan nyo, isang dahon nag-produce ng ilang halaman. So ayun ang ibig sabihin. Paano natin ma-maintain yan na mas maraming foliage yan? So ayun, pag-aralan natin yung sa susunod. So yun lang muna. God bless sa inyo and bye bye.